Magsasayo lahat para sa ating panalangin. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magandang hapon, grade 5. Ako nga pala si Noong Kevin. Ako ang dumating sa sinaturang ating palipunan. Ulitin ko, magandang hapon, grade 5. Magandang hapon po, Ginoong Kevin. Bago kayo upo, pakipulot ng iyong mga basura at limutin ang iyong mga upuan. Maaari na kayong umupo. Salamat po. At ngayon, maglalakay tayo kung sino ang liman sa ating kasi. At sundin nyo lang ito. Bigyan ng limang palakpak ang inyong mga sabihin. At ngayon, meron akong mga alitutunin na inihanda sa aking klase. Una, ay makinig ng mabuti sa guro. Makinig ng mabuti sa guro kapag ang guro ay nagtatalakay sa klase. Pangalawa, maging maayos sa pag-upo. Diyan maaaring magpakita sa akin kung paano upo ng maayos. Magaling. Pangatlo, maging aktibo sa talakayan. Next, kapag ako ay may tanong, next kung kayo ay sumagot. Magtaas ng kamay kung may sasabihin. Itaas lamang ang inyong dalawang kamay kapag kayo ay sasagot o pupunta sa ating palikuran. Gusto niyo bang maglaro? Okay. Hulaan niyo lang kung anong profession ang nasa larawan ito. Bitsy, Guro po. tignan natin kung si Bitsy ba ay tama. Magaling. Bigyan ng tatlong palakpak si Bitsy. Pangalawa, pakinggan muna natin ang tunog. Asignar. Tignan natin kung si Asignar ba ay tama. Magaling. Bigyan ng limang palakpak si Asignar. Kasunod. Okay, sino gusto? Janelle. Ang sagot ni Janelle ay tindera. Tignan natin kung siya ba ay tama. Mahusay. Bigyan ng limang palakpak si Janelle.
Magaling. Bigyan ng tatlong palakpak si Rafa. Kasunod naman ay pakinggan natin kung anong tunog at anong profesyon nito. Okay, Paul. Pulis po. Ulit ang kanyang sagot at tignan natin kung siya ba ay tama. Mahusay. Bigyan na limang palakpak si Paul. At ngayon, meron ako mga tanong sa inyong mga pinagdaan. Base sa mga nilaan ninyo, ang tao binanggit ninyo ay bahagi ng ating Jonah, komunidad. Pero ano kaya ang magagawa nila para mapanatili ang ating komunidad? Kinsi? Pagtutulungan? At ngayon, sino ang makakasabi sa akin kung ano ang inilakay na Pinoong karaan? Paul? Magbigay, maaari ba magbigay ng halimbawa ng anong lupa at anong lubig? Ang lupa po ay ang bundok, bundokit, katakat, ang po, katakan, dagat, ilog po. Magaling, bigyan ng limang palakpak si Paul. Game. Ngayon naman, meron ako inihandang malibagong aktibidad. Sa palagay ninyo, ano ang tawag sa ganitong lugar na titirahan ng mga tao? Mitzi, sa palagay mo, anong klaseng lugar to sa titirahan ng mga tao? Lugar o urban? Tignan natin mo kaya kung tama si Mitzi. Sunod. Sino? Okay, Paul? Nakikita po sa larawan ng mga tao ang nanirahan sa komunidad po o tinatawag na rural. Urban. Tignan natin kung si Mitzi at Paul ay tama. Yan ang limang palakpak ang dalawa. Base sa dalawang ipinakita ko ngayon, ano kaya ang paksa na tatalakayin natin ngayon? Okay, Mitzi. Sa tingin ko po ay urban at rural. Ano pa? Yan lang po ang Okay, tignan natin. Ngayon, ilalahat ko ang mga layunin. Sa loob ng 45 minuto, ang mga mag-aaral sa pangalawang baitang ay nasahang makuha ng 75% ang katupakan sa mga sumusunod. Okay, maaari niyo bang basahin sabay-sabay? Pangalawa? naipapayag ang pagpapalaga sa sariling komunidad sa pamamagitan ng pagsusulat o pag-uwi ng konkretong paraan at liyaw. Pangatlo naman, Nakakagawa ng malikhaing autor na nagpapakita ng kanyang komunidad at hanggang ng buhay nila mabuting kasapin nito. okay, mamaya ay ating babalikan ang ating mga layunin. Nakabit ba ito o hindi? Ano ang komunidad? Ang komunidad ay isang lugar kung saan sama-sama nanirahan, nagtutulungan at nagtatrabaho ang mga tao. Ngayon, meron tayong tatlong uri ng komunidad. May rural. Maaari niyo bang basahin ang kahulugan ng rural? Rural? Ito yung pangangalawa, tahimik, maraming sakahan, maglalayo ang bahay-bahay. Halimbawa, baryo. Sunod, bukid. Pangatlo naman ay bundok. Maaari ba basahin ng sabay-sabay? Ramdam ang
maraming kabuhayan tulad ng pagsasaka at paghahaliwan. Marami ng luliang kapaligiran, maraming puno, bukirin at malinis na paligid. Alagaan ang kalikasan. Kapag malapit ka sa kalikasan, malinis ang hangin at tubig. Alagaan ang kalikasan. Malayo sa taas na gusali at malalamig pamilihan. Simple ang pamumuhay. Ang pangalawang komunidad naman ay ang urban. At ang kahulugan ng urban ay umuunlad. Ibasa nga kung sabay-sabay. Masigla at mabilis ang pag-unlad ng kabuhayan at infrastruktura. At ang pangalawa naman ay ang dami ng tao. Magkatao at maraming taong nagtatrabaho at nanirahan. At ang pangatlo ay buong sentro ng kalakalan. Dito matatagpuan ang mga negosyo, pamilihan at opisina. Abala sa gawain. Maraming aktibidad sa sakyan at pang-araw-araw na galaw. At ang panghuli naman ay napapalibutan ng gusali. Maraming matataas na suwali, eskwelahan, ospital at iba pang serbisyo. Mga pinusay. At ang komunidad naman ay ang baybaying dagat. Baybaying dagat. Ito ay pamayanan na malapit sa dagat kung saan karamihan ng tao ay mangingisda o may kabuhayan na konektado sa dagat. Base sa mga pinakita-arawan, mayroon ako mga gabay na tanong. Kung wala ang mga tao sa inyong komunidad, ano kaya ang mararamdaman ninyo? Okay, Jonah? Malungkot po. Malungkot? Paul? Malungkot din po. Malungkot? Bakit kayo malungkot? Kasi wala pong tao ng nila. Hindi lang. Wala po ang mga tao. Lumasa ng ila. Wala din. Magaling! Bigyan ng 5 bagsak si Paul. Pangalawa naman, bakit mahalaga ang komunidad? Okay, Mitzi? Mahalaga po ito dahil ito ay nagbibigay ng pagkakakilanlan, suporta at pagkakaisa sa mga individual. Magaling! Bigyan ng 5 bagsak si Mitzi. May pakita akong malalawan at sabihin nyo kung saan ito nabibilang sa komunidad na urban. Ito ba ay urban, rural o baybaying dagat? Magtawag ako ng isa sa inyo at ito ay sagutan. Hershey, maaari mo bang sagutan ang nasa larawan? Ito ba ay urban, rural o baybaying dagat? Ang urban. Bakit naman urban ang iyong sagot? Mahusay. Tignan natin kung si Hershey ba ay tama. Magaling. Bigyan ng 3 bagsak si Hershey. Kasunod naman, okay diyan. Rural po. Ano? Rural. Rural at bakit? Dahil nakikita ko po sa larawan ito ay tahimik. Tignan natin kung tama ba si Dayan. Mahusay. Bigyan ng 3 bagsak si Dayan. At ang kasunod naman ay okay, Rafa. Sa palit po ay ito ay babaeng dagat po. Bakit naman baybaying dagat ang iyong sagot? Nakikita ko ang dagat at yung paluso. Okay, tingnan natin kung si Rafa ba ay tama. Mahusay! Bigyan ng 3 palakpak si Rafa. At kasunod naman, okay, Jonilyn. Maaari mo pagsagutan ang nasa larawan? Babaeng dagat po. Bakit mo nasabi baybaying dagat? Kasi po nakikita ko na maraming isda na nahuli sila. Okay, tignan natin kung si Jonilyn ba ay tama. Mahusay, bigyan ng iyong bagsak si Jonilyn.
tingnan natin kung si Honey ba ay tama. Mahusay. May tama ka, Honey. Kasunod naman, base sa nakita mo na rawan, meron ako mga tanong. Una, ano ulit ang komunidad? Okay, Paul? Masasabi ko ang komunidad ay isang grupo ng mga tao kung saan tirahan ay isang grupo. Yan lang po. Mahusay. Kasunod naman, ano-ano ang uri ng komunidad? Okay, Rafa? Urban, rural at baybayunaga. Mahusay, may tama ka, Rafa. Kanto naman, ano ba ang dapat natin gawin upang mapakita ang pagmamahal sa ating bayan? Bitsy? Dapat po tayong magkakaisa at magtutulungan upang makamit ang mga pagmamahal sa ating bayan. Mga binibigyan ng tatlong palakpak si Betsy. Paano natin mapakita ang pagiging mabuting kasapi ng komunidad? Yes, Dayan. Pamamagitan po sa pamamagitan po na pagtulong po ito sa ating komunidad. Magaling. Halimbawa, may nakita kang batang naliligaw o may matandang hirap tumawid. Ano ang gagawin mo? Kamacho? Yung tutulungan at tutulungan sa mahusay. Bigyan ng 5 bagsak si Kamacho. Ngayon, meron tayong gawain. Ano to? Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Bawat grupo ay bibigyan ko ng tig-isa-isang ubis puso na papel. Sa loob ng puso, isulat o iguhin ko nyo ang sagot sa tanong. Ito ang inyong mga tanong. Ano ang pinakamahalagang bagay na gusto ko ipakita para sa aking komunidad? Halimbawa, pagtulong sa paglinis. Pagkatapos ay ibigay sa kusara ang inyong mga puso. At pipili kayo ng isa sa inyo para magpaliwanag sa inyong ginawa. At ngayon, naintindihan ba mga bata? Ito naman ang unang pagkat at dito ang pangalawang pagkat. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto para gawin ito. Okay, class, maaari na kayo magsimula. Okay, tapos na ba kayo? Okay, magsimula tayo sa pangalawang grupo. Bakit yan yung mga bagay gusto makakita sa ating komunidad? Para po mapanatili po ang kaayusan at pakikipagkapwa po sa aming sa komunidad. Magaling. Bigyan na ito pala pang si Hershey. At ngayon, dumako naman tayo sa ating pangalawang gawain. Babasahin ko muna ang tanong ko. Iguhit sa papel ang simbolo kung saan kayo nakatira. Lagyan ng pamagat na ang aking komunidad at isulat sa baba ang iyong ginuhit. Ang paliwanag kung anong komunidad ang kinabibilangan ninyo at kung bakit ito mahalaga sa inyo. Maaari na kayong magsimula. Bigyan ko lang kayo ng 5 minuto. Tapos na ba lahat? Okay, basta sa harapan ang iyong mga ginawa.
ngayon, ating babalikan ang ating mga layunin. Kung ito ba ay ating nakamit o hindi. Pag ito ay nakamit, pumalakpak lamang ng dalawa at magsasabi na, syempre naman, sabay simbolo ng good job sa kamay at iinda ka ang pangalawang paa kapag ito ay hindi nakamit. Nakapagbibigay ba ng payak na kalugan ang halimbawa ng komunidad? Good job! Naipapahayag ang pagkabuang halaga sa sariling komunidad sa pamamagitan ng pagsusulat o pagbuhin ng konkretong paraan ng pakikilahok. Good job! At ang panghuli naman, nakagagawa ng malikhaing output na napapakita ng kanilang komunidad at ng kanilang tungkulin bilang mabuting kasapi nito. Good job! At dahil nakamit na natin ang ating mga layunin, pagkikuha ng inyong mga kwaderno at isulat ang tatang aralin. Babasahin ko muna ang panuto. Gumuhit ang arawan mula sa lumang magazine o dyaryo na nagpapakita ng inyong komunidad at idikit sa papel. Sumulat ng 2 o 3 pangungusap kung bakit ito mahalaga sa inyo. Ipasa ito sa susunod nating pagkikita. At mayroon akong gabay sa Agosto. Pagpili ng komunidad, 5 puntos. Pagdikit sa larawan, may 5 puntos. Ang paliwanag naman ay may 5 puntos. Kabuuan kaayusan na may 5 puntos. At ito ang kabuuan puntos. 20 puntos ang inyong kukuha kapag ito ay inyong nakamit. Tapos na ba kayong lahat? Oo! Okay, makiligpit na inyong kabit at ayusin niyo ang mabuti ang kukuhan. Tapos na ba? Oo! Okay, magsitayo ang lahat at sundin natin ang nasa video. Paalam at maraming salamat.